At nais ko pong bago tayo magsimula ay tayo sandaling manalangin. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat na naman una sa presensya mo sa aming buhay at sa presensya mo sa aming kalagitnaan ngayon. Panginoon, alam namin na narito ka sapagkat ang sabi mo sa iyong salita na kung merong 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw, Panginoong Hesus, ay nasa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, at salamat sa iyo, Jesus, sapagkat lagi kang nariyan. At salamat sa ginawa mo para sa amin sa krus ng Kalbaryo at kami nakakaranas ng kasiyasiya at masaganang pamumuhay. At salamat, Panginoon, at sinama mo kami sa iyong sambahayan, itinuring mo kaming bilang iyong mga anak. At salamat sa iyo, Banal na Espiritu, na patuloy na nagiging patnubay namin sa buhay na ito. At ang lagi kong dalangin muli, Panginoon, patuloy na pagkaloob mo sa bawat isa sa amin ang espiritu ng karunungan at kapahayagan upang makilala ka pa namin ng lubusan sa aming mga buhay. Patuloy, O Diyos, na magliwanag ang aming mga pangunawa upang malaman namin na mayroong pag-asang pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Malaman namin, Panginoon, makita namin ang napakagandang plano mo sa aming mga buhay. At gayon din naman, Panginoon, malaman din namin ang lahat ng yaman na inihanda mo para sa amin na mga iniibig mo. At maranasan din naman namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nananahan sa bawat isa sa amin, na nananampalataya sa aming Panginoong Hesus. O Diyos, ang dalangin ko ngayong hapon na ito, ang kalooban mo lamang ang siyang mahayag at walang ibang may tataas kundi ang kataas-taasang pangalan lamang, ang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Mabuti po ang Panginoon. At ang mga pag-aaral po natin ay patungkol sa panawagan ng Diyos sa atin na maghari sa buhay na to. At paano tayo makakapaghari sa buhay nito, ay ito po ay una higit sa lahat ay makita natin, malaman natin ang napakagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. At napag-uusapan po natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay po natin. Alam po ninyo, hindi ako magsasawa na mapag-usapan ng bagay ito sapagkat mismo ang Panginoong Diyos ang nagsabi, ayon kay Jeremiah, sa Jeremiah 29:11, ang sabi po niya, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala ko para sa inyo. At ang mga panukalang ito, ang mga planong ito ay kabubuti ninyo. Hindi ninyo ito kasasama, magbibigay sa inyo ito ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sa Ingles, ang ginamit po niya sa isang salin ay, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Alam po ninyo, hindi ako magsasawa. Ting maririnig ko ang salita ng Diyos na yan, ako po'y nagagalak, ako po'y nasisiyahan, natutuwa po ako sapagkat napapaalala lagi sa akin na maganda ang plano ng Diyos sa buhay ko. Kaya anuman ang nararanasan ko, anuman mga pagsubok, lahat po tayo dumaraan sa pagsubok, anuman mga suliranin, mga problema na pinagdadaanan po natin, basta alam natin na magandang plano ang Diyos, yung po ang nagbibigay ng lakas at kasiyahan sa bawat isa po sa atin, na nagsasabi na ang nais ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, nagbibigay siya ng pag-asa sa bawat isa sa atin. So, napakahalaga na sa isang Kristiyano o sa isang tao, malaman niya na isinilang sa mundong ito na meron ng layunin ang Diyos na inihanda para sa kanya. May plano na ang Diyos na inilatag para sa kanya. At ang napakainam po rito, ang planong ito, ang mga pagkatawag po ng Diyos sa atin ay hindi po nagbabago. Ayan, sapagkat mismo si Apostol Pablo ang nagsabi, ang salita ng Diyos nagsabi, ayon kay Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya, for the gifts and the calling of God, they are irrevocable. Hindi raw po nababago ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi pwedeng ito ang plinano ng Diyos sa atin, bukas makalawa, dahil hindi natin nagawa, sasabihin niya, mahirap ata para kay George ito, babaguhin ko na lang ang plano ko para sa kanya. Hindi po ganon ang Diyos. Nananatili ang plano ng Diyos para sa atin. Bakit inihanda na niya ito
bago pa man niya likhain ang mundong ito. Praise God! Hindi na tayo magplaplano sa buhay po natin. Ang Diyos na nagplano kung ano ang bagay na tatahakin natin sa mundong ito. Ang kailangan lang natin ay madiskubre ang bagay na iyon. Ayan. At sa ating pong paglakad sa buhay na ito, upang malakaran natin, masundan ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay po natin, ay kailangan po natin ang patnubay ng Diyos. And of course, ang patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos. Ayan. Sapagkat ang Diyos, alam po natin, siya ang ating Ama na patuloy na umibig at nagmamahal sa atin. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng ating Ama. Napakabuti po ng ating Diyos. At bago umalis ang Panginoong Hesus sa mundong ito, ay pinadala niya ang banal na Espiritu. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na ipapadala ng Amang nasa langit ng Panginoong Diyos ang banal na Espiritu upang siya naman ang makakasama natin sa mundong ito habang wala ang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, mas makakabuti na umalis ako sa mundong ito upang ipadala ang banal na Espiritu ng Diyos na mananahan sa inyo. At ang banal na Espiritu ng Diyos, sabi niya, ito ang magiging tagatulong ninyo. Siya yung magiging helper ninyo. Ayan. At hindi lang siya helper, ang sabi ng salita ng Diyos, kung pag-aaralan natin mabuti, ay kasama ang banal na Espiritu ng Diyos, siya rin po ang ating taga-aliw, ang comforter po natin. Hindi lamang yon. Siya yung ating counselor. Siya ang tagapayo po natin ng banal na Espiritu ng Diyos. Siya rin ang ating intercessor. Siya po yung taga-pamagitan po natin. Siya yung namamagitan sa atin. Ayan. Yun po ang napakainam sa bagay na yun. Ano po? Na mismo ang Panginoon, siya ang namamagitan sa atin. Ayan. Ipagpaumanhin po ninyo sapagkat ang internet, ang signal po ay minsan mabilis, minsan mabagal. Ayan. Pero gayon pa man, hindi po ito makakapigil sa atin upang may pahayag ang mabuting balita tungkol kay Kristo, upang malaman po natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. So, nabanggit ko po na ang banal na Espiritu ng Diyos, siya ang ating tagatulong, siya ang ating tagapayo, siya ang ating tagapamagitan, at siya rin ang ating advocate, siya ang tagapagtanggol po natin. Siya rin yung tinatawag na standby, yung nariyan lang, naghihintay lamang po sa bawat isa sa atin. So, siya rin po ang dakilang guro po natin. Ayan. So, makikita po natin na napakahalaga na makilala po natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil sa ating pagsunod sa napakagandang plano ng Diyos, sa ating pagtahak sa magandang plano ng Diyos, sa ating paglakad sa plano ng Diyos sa buhay natin, kailangan talaga natin ng tagapayo. Kailangan natin ang sumusubaybay sa bawat isa sa atin. Kailangan po natin ng tagapagtanggol, hindi po ba? Kailangan po natin ng tutulong sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang nais ko pong sagutin ng maraming katanungan. Marami pong kasing katanungan ang laging sinasabi, paano natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos? Ayan. Paano natin malalaman na ito pala yung gusto ng Diyos na gawin natin? Di ba? So napakahalaga ng bagay na yon na malaman natin paano ko ba ma-identify, paano ko ba matitiyak, o paano ko ba matutukoy na itong bagay na gagawin ko ay ito ang gusto ng Diyos para sa akin. Sapagkat araw-araw po ay nakakaranas tayo ng iba't ibang klase ng marami po tayong karanasan at maraming mga nangyayari sa ating mga paligid na kung minsan ay itong mga karanasan natin, ito mga pangyayari sa paligid natin, ito ang nagiging basihan natin para gawin ng isang bagay. Ano po? Sapagkat sabi natin, maaaring ito na yung nais ng Diyos na gawin ko. Ayan. Kailangan alam po natin ang bagay na yun. Kaya sa pag-aaral po natin ito, ay nais kong talakayin natin ang pag-usapan po natin. Paano ba natin matutukoy o matitiyak na
ito nga yung nais ng Diyos na gawin natin sa buhay natin. Ayan. Pero gusto ko pong makita natin, itong mga bagay-bagay na babanggitin ko ay yung mga bagay na kailangan pagtuunan natin ng pansin sapagkat ito lagi ang nakakagawian ng maraming tao sa mundong ito. At so itatalakayin ko po ngayon ay yung mga bagay na masasabi natin na hindi pala ito ang nais ng Diyos sa akin. Okay. So mahalaga po 'yon. Sapagkat ang sinasabi ng maraming tao sa mundong ito ay halimbawa, umpisahan ko po. Pinapatnubayan po tayo. Kung minsan, iniisip natin, yung nararamdaman na natin sa buhay na ito, yun ang patnubay ng Diyos sa atin para gawin ang isang bagay. Pero tukuyin natin yung mga bagay na hindi ito ang kaparaanan or ito yung madalas na nagiging trap o bitag ng kaaway para sabihin natin na ito ang nais ng Diyos sa buhay natin. At bago ko umpisahan yan, nais kong basahin sa inyo, nakasulat po sa Romans chapter 8 verse 14. Napakahalaga po na meron tayong basihan sa pag-uusapan po natin. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8 verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Makikita po natin dito sa verse na ito na sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat ang magiging patnubay mo ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Kasi sabi niya, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, dapat lamang ng maging patnubay mo sa buhay na ito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. At paano mo malalaman? Ang sabi ng salita ng Diyos na ito nga ay patnubay ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 16 ng Romans 8:16. Kanina verse 14 ang binasa natin yung verse 16 ang sabi niya, ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang sinasabi niya lang dito, ang Espiritu ang nagpapatutuo. Kung titignan natin ito sa umpisa niya, ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu. So yung Espiritu ng Diyos at yung ating Espiritu magkasama at nagsasabi, ito nga ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Ngayon, ano ang mga inilalatag na bitag kuminsan? Yan, ito'y nagagamit. Yung nararamdaman po natin kuminsan, ay doon tayo umaasa na yun din at nagiging basehan natin na sinasabi, ito na ang nais ng Diyos sa atin upang gawin natin ang isang bagay. Pero, sasabihin ko po sa inyo, yung nararamdaman natin, hindi ito ang magiging basehan natin na sabihin natin, ito ang patnubay ng Diyos sa atin. Okay, tignan po natin. Madalas di po ba, pakiramdam mo, iniwan ka, pakiramdam mo, hindi ka inimbitahan, pakiramdam mo, hindi ka na mahal, pakiramdam mo, wala nang umiibig sa iyo. Kaya nakakagawa ka ng desisyon na hindi maganda sa buhay na ito. Kasi kung minsan, madalas, yung nararamdaman mo, ang nagiging basihan mo o nagiging patnubay mo upang gawin ang isang aksyon. Ayan. Minsan, ang pakiramdam mo ay hindi ka na pinapansin ng iyong kapwa. Kaya, ang pakiramdam mo ay wala ka ng halaga sa kanila. At gumagawa ka naman ng desisyon na hindi na sasabihin mo, lalayo na lang ako sa kanila. Alam po ninyo, huwag yun ang magiging basihan natin. Huwag yung nararamdaman natin ang maging basihan natin. Dapat po, ang basihan natin o ang magiging patnubay natin sa mga bagay na ito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Huwag nating gawing patnubay yung nararamdaman natin sa buhay nito. Bakit po? Sapagkat pabago-bago po, tandaan po natin, pabago-bago ang nararamdaman po natin. Ayan. Minsan nga, ayaw nating bumangon, hindi po ba? Para gawin ang isang bagay. At sasabihin natin, kaya ganito ang nararamdaman ko ngayon,
baka ayaw ng Diyos na gawin ko ang bagay na ito ngayon. Hindi po. Kailangan ang patnubay mo ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sa lahat ng gagawin po natin, isanggunin natin lagi sa ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Kawikaan, sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, ang sabi po niya, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Ang pagkakasalin po niya sa Tagalog ay, sabi niya, magtiwala kayo sa Diyos ng buong puso at huwag kayong magtitiwala sa sarili ninyong kakayahan. At sa lahat ng gagawin niyo sa buhay nito, isanggunin niyo sa Diyos at isasaayos niya ang iyong kaparaanan. Alam po ninyo, ito ang napakabuti sa ating Panginoon. Ito yung hindi natin dapat kakalimutan patungkol sa Diyos. Ang Diyos po ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Kung sinabi ng Diyos na, anak, isangguni mo lahat sa akin ang gagawin mo araw-araw, at sasabihin ng Diyos, isasaayos ko ang iyong kaparaanan. Kung minsan yun ang nakakaligtaan ng maraming tao sa mundong ito. Nakakaligtaan natin ang Diyos. Nakakaligtaan natin ang banal na Espiritu ng Diyos. O kung minsan naman di natin pinapansin, kahit ang banal na Espiritu ng Diyos ay nagpapaalala na sa atin kung minsan, pero madalas binabaliwala ng maraming tao ito. Kaya nga, kailangan matuto na po tayo ngayon na hindi yung nararamdaman lamang po natin ang gawin nating basihan na ito ay yung patnubay ng Diyos sa atin. Baguhin na natin yon. And of course, alam po ninyo, kahit sa pagpasok sa relasyon, di ba? Kung minsan, ito ang nararamdaman mo, at sabi mo, papasukin ko na ang relasyon na ito dahil ito ang nararamdaman ko. Sasabihin ko ulit po sa inyo, huwag yung nararamdaman po natin ang maging basehan natin para pumasok sa isang relasyon. Ang magiging basehan po natin ay ang patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos. Isangguni mo sa Kanya. Maliit man o malaking bagay na gagawin natin sa buhay na ito, ilapit natin lagi sa Diyos. Hindi po ba? Napakailan po yung paggising mo pa lang sa umaga, nagpasalamat ka na sa Panginoon. At pagkatapos mo pasalamat, kasi sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ang sabi mo sa iyong salita, the steps of the righteous are ordered by the Lord. Sasabihin mo lang, Panginoon, Ikaw ang magturo ng bawat hakbang na gagawin ko ngayong araw na ito. Hindi po ba? Pwede natin gawin yon. Kung minsan, sabi natin, ang liit lang naman na bagay na kaya ko nang gawin. Alam po ninyo, dahil nakaugalian na natin na gawin ang isang bagay, namimiss po natin yung presensya ng Diyos, yung presensya ng banal na Espiritu ng Diyos. Namimiss po natin na nandyan ang banal na Espiritu ng Diyos na handang magbigay ng patnubay sa bawat isa sa atin. Bakit kumisan? Sabi nga natin, lagi ko nang ginagawa ang bagay ito, bakit nagkamali pa ako? Dahil hindi mo hiningi ang patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos. Nakalimutan mong isangguni sa Diyos. Kaya nga, in all your ways, sabi niya, sa lahat ng gagawin mo, isangguni mo sa Diyos at isasaayos niya ang iyong kaparaanan. Napakasimple lamang po ang bagay na yan, na madalas nakakalimutan ng maraming tao at nakabase lang ang kanilang desisyon sa buhay dahil sa kanilang nararamdaman. Ayan. So, ito yung ginagamit po ng Diablo para maging bitag po, trap para sa bawat isa sa atin, na ito yung magdudulot sa atin ng alin po, ng mga bagay na maaaring pagsisihan natin pagdating ng panahon. Ulitin ko, huwag sa nararamdaman po natin, kundi ang patnubay po ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya, balik na naman tayo, isangguni natin lagi ang gagawin nating hakbang sa ating Panginoon. At ang banal na Espiritu ng Diyos ang magtuturo po sa atin. Praise God. Pangalawa, alam po ninyo, yung minsan, bago ko puntahan yan, ayan, bago yung pangalawa, alam po ninyo, paano natin magagawa kaya ang lahat ng bagay na yan? Ayan. Kung minsan tatanong tayo, nakakaligtaan ko lagi. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa
sa mga awit sa Psalm 37 verse 4, delight always in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ang sa Tagalog po, ang gustong-gusto ko po yung isang salin sa Tagalog. Ang pagkakasalin po niya sa Tagalog ay, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at pangarap mo'y iyong makakamtan. Yan. Di ba napakaganda? Kailangan yun ang gawin po natin. Sabi niya, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at pangarap mo'y iyong makakamtan. Kung minsan kung saan-saan tayo naghahanap, di ba? Dahil sa nararamdaman lamang po natin. Pero alam po ninyo, yung talagang magalak na lang tayo lagi sa Diyos. Sa Kanya natin hanapin ang kasiyahan po natin. Kung minsan kung saan-saan po tayo naghahanap ng kasiyahan po natin sa paligid natin. Kung minsan, ang nagbibigay ng kasiyahan, ang nagiging patnubay natin na sinasabi natin, ito makakapagbigay ng kasiyahan sa akin dahil itong nararamdaman ko, minsan nai-enjoy ko yung mamasyal. Wala namang hong problema ang mga bagay na yan. Ano po. Pero kung yun lagi nagiging basehan natin para maging masaya ang ating buhay, huwag yun lagi ang magiging basehan po natin, ano po, yung mga nararamdaman natin. So, kung minsan, sa panonood ng television, sasabihin ko po sa inyo, hindi po masamang manood ng television. Ayan, kung minsan, ang kasiyahan natin sa social media, ayan, sa Facebook, sa TikTok, o kung ano-ano pa dyan, alam po ninyo, sasabihin ko po sa inyo, hindi ko sinasabing hindi masama ang bagay na yan. Pero saan natin ginagamit yan? Alam po ninyo, napakaraming aral sana mapupulot natin dyan. Kung ang titignan lamang natin dyan ay yung patungkol sa mga bagay na magbibigay ng lakas para sa atin sa ating pananampalataya sa Diyos. Ayan. So, saan po tayo nagagalak? Ayan. Bakit po? Sapagkat kung ano ang lagi mong ipinapasok sa puso mo, sa isip mo, yun ang magiging mas malakas sa iyo. Kaya nga napakahalaga na tandaan natin na yung salita ng Diyos ang pagtuunan natin ng pansin. Kung gusto mong tumibay ang iyong pananampalataya, makinig ka ng salita ng Diyos na nagpapatibay ng iyong pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Alam po ninyo kung anong itinanim mo sa puso mo. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs chapter 4, hindi ako magkakamali sa verse 23, ang sabi po niya ay, guard your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Sabi niya, batayan mo ang iyong puso. Sapagkat sa puso mo manggagaling kung ano ang magiging takbo ng iyong buhay. Totoo po yun. Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang lalabas sa iyo kasi. Kaya yun ang magiging resulta ng iyong buhay. Pero kung laging puno ng salita ng Diyos ang iyong puso, alam po niyo, yun din ang magiging resulta ng buhay mo. Ayan. So, tingnan natin mabuti ang bagay na yun. Ayan. So, bahalaga, manalangin po tayo, magbasa tayo ng salita ng Diyos, at di lang yun, makinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi po ba? Sapagkat nakakahalaga ng bagay na yun. Ngayon, isusunod ko po ay, kuminsan, ang mga tao ay ang ginagawa nilang patnubay nila sa buhay nito ay yung mga sirkumstansya na nangyayari sa kanilang mga paligid. Ayan. Kaya madalas, ang sabi nila, nangyari ito. Tapos nangyari ito. Tapos nangyari pa ito. Ang ibig sabihin, ito na ang nais ng Diyos para sa akin. Alam po ninyo, hindi po ganon ang patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi sa nangyayari sa ating mga paligid. Ayan. Kasi sasabihin natin, ito kasi ang nangyayari ngayon. Kaya dapat ito maging desisyon ko sa buhay. Huwag po ang mga sirkumstansya sa paligid natin ang magbibigay sa atin ng patnubay. Hindi po ba? O minsan, alam po ninyo, nakikita natin na hindi maganda yung ganitong bagay ngayon.
So, ang magiging basehan mo ay yung circumstansya na to, na dahil nakikita mo sa paligid mo na hindi maganda ito ngayon. Isang halimbawa, lagi kong nadadaanan pag umuwi po kami, minsan, pansinin po ninyo, may magtatayo ng isang tindahan. Yan. Makikita namin kung minsan, madadaanan namin, oy, praise God, umaasenso. Mamaya, nakita ng kapitbahay, nagtayo rin siya. Mamaya, makikita mo, nagsusulputan na, lahat sila mayroon ng iisang klase ng tindahan. At kung minsan, biglang pagdating ng isang araw, makikita mo, sunod-sunod uli silang nagtumitiklop yung kanilang mga negosyo. Hindi naman sa criticize ko yung mga bagay na yun. Pero alam po ninyo, kung ang magiging patnubay natin ay yung mga nangyayari sa ating paligid sa buhay nito, mapapahamak po tayo. Dapat lagi ang patnubay natin ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Kung yun ay pinapagawa ng Diyos sa iyo, bakit hindi mo gawin? Hindi po ba? Huwag mong pipigilan naman kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Pero ang sinasabi ko lang, huwag kang aasa sa mga nangyayari sa paligid mo o sa sirkumstansya ng buhay mo para yun ang maging patnubay mo o basihan mo para gawin ang isang bagay. Lagi mong isangguni ito sa Diyos. Lagi mong tanungin ang banal na Espiritu ng Diyos. At isa pang bagay, ano po na nais kong makita natin ngayon, napakabilis po ng oras. 5:30 na pala. Pero ulitin ko po, may mga pagkakataon pa naman po tayo na may tutuloy po natin ang pag-aaral na ito. Ulitin ko po na yung circumstansya po natin sa buhay, wag nating gawing dahilan yon para magdesisyon po tayo. Baka sabihin kasi natin, ito yung nangyayari sa buhay ko ngayon, kaya dapat ito maging desisyon ko. Hindi po ba? Ito ang nangyayari sa pamilya ko ngayon, ito ang nangyayari sa negosyo ko ngayon, ito ang nangyayari sa hanap buhay ko ngayon. Minsan, yung mga pangyayari sa paligid natin, yun ang nagiging basehan para magdesisyon tayo sa buhay. Ayan, para gawin ang isang aksyon. Mabuti pong mag-isip ng ikabubuti po natin. Pero ang nais ko lamang pong sabihin sa inyo ay huwag itong lagi ang magiging basihan natin o patnubay natin para gawin ang isang bagay. Bumalik tayo sa Diyos. Bumalik tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat, sabi niya, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos. Kaya nandyan ang banal na Espiritu ng Diyos na handang magbigay patnubay sa bawat isa sa atin. Lagi nating tatawagan ang banal na Espiritu ng Diyos. Lagi tayong lalapit sa Diyos sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundong ito. Bago pa man malikha ng mundong ito, alam na niya ang magandang plano niya sa buhay natin at sa kanya natin isang guni. Sapagkat siya ang nakakaalam. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay na ito, ang banal na Espiritu ng Diyos ang nakakaalam kung anong mabuti at hindi mabuti para sa bawat isa sa atin. Siya ang nakakaalam ng tamang hakbang, siya ang nakakaalam ng tamang solusyon sa sitwasyon natin ngayon sa ating mga buhay. Praise God. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo na patuloy na sumusubaybay ng broadcast na ito po. At kung kayo po'y taga Quezon City o nasa Metro Manila kayo at wala kayong pinupuntahan na Christ-centered Church, inaanyayahan ko po kayo bukas po, tuwing linggo, alas 10 ng umaga, kami po ay nasa Fisher Mall. Samahan po ninyo kami para ipagdiwang natin ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Nasa Fisher Mall po kami, alas 10 ng umaga, Cinema 3. Ayan, ang Fisher Mall po ay nasa Quezon Avenue, corner Roosevelt Avenue.
FPJ Avenue na po siya ngayon, dating Roosevelt Avenue. So, Quezon Avenue, corner Roosevelt Avenue, third floor, ano po, fourth floor, Cinema 3. Yan. So, alas 10 po na umaga, magkita-kita po tayo. Maraming pong salamat sa inyo muli. Hallelujah. Panginoon, muli, kami po nagpapasalamat na naman sa iyong salita na aming narinig. Ang dalangin ko, Panginoon, ay patuloy na may tanim ito sa aming mga puso. At ang dalangin ko pa, O Diyos, patuloy, O Diyos, na matuto kami na laging makinig sa iyo, sa iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyong banal na Espiritu na laging nagsisilbing patnubay at gabay namin sa buhay na ito. Maraming pong salamat. Ang dalangin ko po, O Diyos, ang iyong masaganang biyaya ay sumaamin, Panginoon. Hallelujah. We are greatly blessed, deeply loved, and highly favored in Jesus' name. Amen and amen. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sige po, hanggang sa muli.